Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, ex-BIFF commander na sangkot sa pag-atake sa Dato Piang, Maguindanao del Sur, arestado. Higit 150 na dayuhan at 29 na Pinoy nasagip sa Pogo Hub raid sa Pampanga. Pagtanggal ng police security para sa VIPs, iginiit ni PNP Chief Marbil. 1 bilyong pisong pinsala sa agrikultura at infrastruktura iniwan ng bagyong Aghon. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Arestado ang isang dating commander ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF sa Dato Piang, Maguindanao del Sur. Sa report ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region, hindi na pumalag ang suspect na si Abu Nawas Ibad Damyog nang silbihan siya ng warrant of arrest sa iba't ibang mga krimen. Kabilang sa mga kinakaharap na kaso ni Damyog ang multiple murder, arson at ang kanyang pagkasangkot sa mga madugong pag-atake sa simbahang Katoliko at police station ng bayan ng Dato Piang noong December 2020 kung saan kanilang sinunog ang isang patrol vehicle sa nangyaring insidente. Nasagip ng mga otoridad ang mahigit 100 foreigners at mahigit 20 Pinoy sa raid ng Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa isang Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa Porac, Pampanga. Ayon kay PAOK spokesperson Dr. Winston Casio, nangyari ang POGO raid matapos maglabas ng warrant of arrest ang Malolos Regional Trial Court Branch 14 laban sa Lucky South 99 firm nitong Martes ng gabi. Kabilang sa mga nailigtas ng mga otoridad, ang 126 na Chinese, 23 na Vietnamese, 4 na Malaysians at Myanmar nationals, 1 Korean at hindi bababa sa 29 na mga Pilipino. Dagdag ng PAOK na triple ang laki ng nasabing Pogo Hub kumpara sa naunang na-raid noon sa Bamban Tarlac na pareho ring nangyayari ang scamming, human trafficking, sexual at labor trafficking. Tinanggal ng Philippine National Police o PNP ang police security para sa very important persons o VIPs batay sa bago nitong polisiya. Sa isang panayam ngayong araw, sinabi ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na ipinatupad na ang naturang adjustment mula ng manungkulan nito bilang hepe ng organisasyon. Giit niya, hindi trabaho ng pulis na bigyan ng proteksyon ng VIP, sa halip ang trabaho ng mga pulis ay magtiyak ng seguridad sa mga taong nangangamba sa kanilang buhay. Pinunto rin ni Marbil na ang Police Security and Protection Group o PSPG ay dapat lamang magsilbi sa mga individual na nahaharap sa actual threats at hindi sa perceived threats. Inihalimbawa ng hepe ang mayayamang individual na may police security lalo't sa tingin nila ay target sila ng karahasan dahil sa kanilang estado sa buhay. Mahigit 1 bilyong piso ang halaga ang pinsalang iniwan ng Tropical Cyclone Aghon sa infrastruktura at agrikultura sa buong bansa. Sa datos na inilabas ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ngayong araw, umabot sa 942 million pesos ang pinsala sa infrastruktura sa Calabarzon. Samantala, umabot naman sa 85.63 million pesos ang agricultural damage sa Calabarzon at Mimaropa. Sa kabuuan, mahigit 152,000 na katao o 41,000 na pamilya ang apektado ng bagyong Aghon sa iba't ibang rehiyon sa bansa. 19 na mga bayan at syudad naman ang nagdeklara rin ng state of calamity. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.